Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Sabi na excited tayo. Kasi alam niyo po yung team po natin ngayon, katapatan ng Diyos, ano, sa month ngayon. Faithfulness of God. Ibig sabihin sa Tagalog, katapatan ng Diyos. Pinatunayan ng Diyos ang katapatan na ito. 2,400 years ago. Pero pinangako niya yung ano yung pinangako niya? Dahil nung nagkasala ang tao, tingnan natin sa Genesis chapter 3 verse 9, ano? Nung nagkasala ang tao, nahiwalay siya sa Diyos. Ayun. Alam naman natin yung kwento na yan eh. Nung nagkasala yung tao, nahiwalay yung presensya ng Diyos sa kanya. Nahiwalay yung presensya ng Diyos sa kanya. Ito hinahanap ng Diyos yung tao. Sabi niya, where art thou? Nasaan ka? Hindi naman ibig sabihin ng Diyos na hindi niya alam kung nasaan yung tao. Pero alam niya na yung tao ay napahiwalay sa kanya. Kaya hinahanap niya yung tao. Kaya anong sabi niya doon? Tingnan natin sa chapter 3 verse 19 na 15. Nagalit siya. Alam naman natin yun kaya nagkasala siya. Dito ng tao, di ba? Kinain nila yung ubas. Ubas ba yung kinain nila? 15. Sabi doon, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Ito po, yung anak ng babae, sabi niya. Sa Tagalog kaya, tingnan natin. Yun. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Ito po yung sinabi ng Diyos doon sa kila Adan at saka sa Eva at saka doon sa Ahas o yung devil, yung demon. Sabi niya, kayo ng babae aking pag-aawayin. Sabi niya doon sa babae, binhi mo't binhi niya. Yun pong manggagaling sa babae, yung ibig sabihin lahi ng babae, siya ang dudurog sa ulo, siya ang dudurog doon sa ahas o sa demonyo o sa kasalanan. Yun. Napag-aralan natin yan ng mga nakaraan. Kaya itinumang ko lang. Ito po yung pangako noon. Ang pangako na ito, siguro, mula ngayon siguro mga 4,500 years na, 4,600 years na. Kaya, yan po, nangako ang Diyos na magsisila, ang babae ay, ang anak ng babae pala ay dudurog sa ulo ng demonyo. Yan po ang pangako ng Diyos. Ang pangako niya yun ay, ang tagal na hinintay ng mga tao. Ipinaalala ulit ang pangako na yon sa Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi doon, at manganganak ang isang dalaga at tatawagin natin Emmanuel. Genesis chapter 7 verse 14. Siguro ito sinabi ng Panginoon. Tapos after 1,600 years mga ganon, sinabi niya ulit. Kasi wala pa eh. Hindi pa naganap. Sinabi niya ulit. Sabi ko. Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi doon, manganganak ng isang dalaga at ito'y tatawagin Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ng Diyos. Isaiah chapter 7 verse 14. 7 verse 4.
Yun. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Yun pong ibig sabihin niyan, hindi ko kung mayroon dyan yung naka-close parenthesis ito kasi may close parenthesis na ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nandiyan ba? Wala. Okay, ang ibig sabihin po ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Yun po. Kaya, yung pangako nung unang-una, after 1,600 years siguro, inulit-ulit. Tapos, nangyari ito, mga after 600 years ulit, o 700 years nangyari ito, no? Yun na nga, yung pinanganak si Jesus Christ. Yun po. Kaya, ang katapatan po ng Diyos, o ang faithfulness ng God, ay hindi nagmamaliw. Ito po ang ating key verse. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Tapat ang Diyos sa atin. Kaya kung ano man yung pinangako niya noon, kung hindi pa natutupad, tutuparin niya po yun. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Deuteronomy Numbers chapter 7 verse 9. Yes. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya't pakatandaan ninyo, si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. Amen ba? Tapat siya Kaya lang may sabi doon. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya. Yun po umiibig lang po sa Kanya. Amen ba? Yan po. Introduction po natin yan para sa Christmas. Ang message po kasi ngayon ay tungkol sa ngayon, sa season ngayon. Dahil sa katapatan ng Diyos ay sinilang nga ang ipinangakong si Jesus Christ na siyang tutubos sa atin. Tingnan natin yung kwento ng Christmas story. Basahin natin yung Luke chapter 2 verse 1 to 11. Ito yung good news na tinatawag. Luke chapter 2 verse 1 hanggang 11. Tagalog na lang. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na pagkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang sensus na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang isinilangan ni Haring David sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niya umuwi upang magpatala si Maria sa kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at tinihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kanilang kapaligiran nila ang kalwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa tao. Ito po yung sinasabi ko na magandang balita. Sabi niya, ako'y may dalang magandang balita sa verse 10. Ako'y may dalang magandang balita. Ito po yung magandang balita. Alam niyo po yung Bible ay tinatawag din na magandang balita. Kaya, ang sinasabi dito kasi na magandang balita yung gospel o yung Bible. Kaya yun po, ang magandang balita po ay patungkol kay Jesus Christ. At ang Bible po ay patungkol po kay Jesus Christ lahat yan. Verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Tingnan natin sa English version, NIV.
Hindi, sa verse 11. Yan. Yun. Gusto ko lang kasi ipakita yung pan eh. Yung to you. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. Ibig sabihin, para sa atin. To you. Amen ba? Amen. He is the Messiah. Alam niyo po yung ibig sabihin ng Messiah, yun po yung tagapagligtas. The Lord. Yun po. Yun po ang kwento ng Pasko. Alam naman natin yung kwento ng Pasko, di ba? Yan po ang kwento ng Pasko. Ngayon, bakit kaya? Sabi doon, today, isinilang ang isang, today a Savior has been born to you. Para sa atin. Dahil sa atin, kaya isinilang yung sanggol na yun. Kaya, yun po ang Christmas story. Yung good news. Yung good news ay isinilang, o yung good news ay nangyari para sa atin. Para sa atin. So, ang araw pala na ito, o ang araw ng December 25, ay dapat tawagan natin na it's the day of good news. Hindi, kasi yung Christmas kasi, ang nagbigay ng salitang Christmas ay mga Roman Catholic yan. Hinamon nila sa word na Latin na yung natin ngayon, Messiah at saka yung Christ. Yun po ang pinaghanguan nila. Pero, ibig sabihin pala ng siniselebrate natin ngayon, ito yung day ng good news. Amen ba? Amen. Ito yung araw ng good news. Bakit isinilang si Jesus Christ? Ano ang purpose? Amen. Para iligtas tayo. Amen. Mapalakpakan natin Panginoon. Alam niyo po, may apat akong sinulot dito eh. May apat akong nasinulot. Bakit dumating si Jesus Christ? Unang-una, to reveal God's identity. Bakit to reveal God's identity? Kasi marami po ang hindi ka anong nakakaalam o hindi nakakaunawa sa ating Diyos. Yung iba nga, ang iniisip nila, yung Diyos eh, lalo na yung pag tinanong yung mga bata, ang pagkakaintindi nila sa Diyos ay parang si Santa Claus lang. Na pag hiniling ka o nagpakabait ka ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Pero hindi po yun ang Diyos na sinasabi natin, hindi po siya si Santa Claus. May nagsasabi din na ang Diyos ay ito yung mga taong hindi naniniwala kasi sa Diyos. Ang sinasabi nila, it's a power, it's just a power from within, from above. Pero hindi po siya power. Ang powerful ang ating Diyos, pero hindi siya power. Siya ay tao. Maraming Bible verse po tayo makikita na siya ay person. Kaya hindi po siya, kasi yung sinasabi nila ng power, yun yung theory ng Big Bang. Ito yung sinasabi lang, isang power siya na sa susunod papag-aaral natin. Pero hindi po, powerful ang ating Diyos kasi hindi siya power. Isa siyang person, individual siya. Tingnan natin si John chapter 1 verse 18. Naparito, isinilang ang Messiah para malaman natin kung ano yung tunay na identity ng Diyos. At isinilang siya para, yung verse na sinabi ko, John 1:18. No man hath seen God at any time. The only begotten Son which is in the most. Tagalog na lang natin. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang nagpakilala sa Ama. Kaya nga po, wala pong nakakita sa ating Diyos, wala pang nakakilala sa Kanya. Kaya yung iba, hindi sila naniniwala na may Diyos. Pero, si Jesus Christ, kaya nagpunta rito ay para may pakilala ang Diyos sa atin. To reveal God's identity. Sabi nga sa Isaiah chapter 7 verse 14, Jesus came to make God visible. Yung sinabi nating verse kanina,
At isisilang ang isang dalaga. Isaiah 7:14. Kasabi doon, tatawagin natin Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Yun pang ibig sabihin nun. May verse ba tayo dyan na may nakaparenthesis na God is with us? King James or NIV. Sa ibang Tagalog meron din yan. Ang ibig sabihin po kasi ng Emmanuel, God is with us. Yun po ang ibig sabihin. Kaya ang Diyos po hindi makakapunta dito kasi ang kalulatian po at kanilingan ng Diyos, ayan ito po sa New Living Translation. We'll call him Emmanuel, which means God is with us. Yun po. Hindi po natin kayang makita or malapitan ang Diyos dahil siguradong mamamatay tayo. Nakalagay po yan sa Bible, sa sobrang kanilingan at kalulatian ng Diyos ay mamamatay tayo. Pero anong ginawa ng Diyos dahil sa kanyang katapatan sa atin? Ipinadala niya yung kanyang buktong anak para makita natin siya, para makita natin yung na ang Diyos ay isang person. Yun po. Ginamit niya si Jesus Christ para mapalapit siya sa atin pala or para magkaroon tayo ng ugnayan sa kanya kasi kailangan niyang maging tao para makarelate ang tao sa kanya, para makalapit kasi tama, hindi ko tayo makakalapit kung hindi siya naging tao kasi hindi ka makakalapit, mamamatay ka pag lumapit ka sa kanya kaya yun po yun. Kailangan niya maging tao para makarelate ang tao sa kanya. Nakalagay po yan sa John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Sabi nila nun. Pero ito yung unang panahon kasi sinabi nila. Pero sasabihin ko ng sa piling natin. Nakita namin ang kalulatiang tunay na sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandaang loob at sa katotohanan. Yan po. Yung word, yung gospel ay naging flesh. Nakalagay sa English, and the word become flesh. Sabi doon. Kaya, tignan po natin sa John chapter 14 verse 8 to 9. Sabi doon, pag nakita natin si Jesus Christ, ay nakita na natin ang Ama. John 14, 8 to 9. Nagtanong kasi si Juan yung isang apostle, nagtanong si Felipe sa kanya. Sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami. Sabi doon. Ano sabi ni Jesus Christ? Sumagot si Jesus, kaya tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Yun po, ang nakakita ko po kay Jesus Christ ay nakakita rin sa Father. Yun po ang ibig sabihin ng kaya sinilang si Jesus Christ ay para ipakilala yung to reveal God's identity to us. Number 2, Jesus came to relate God's Word. Para makarelate tayo sa Word ng ating Panginoon. Para makarelate tayo sa Bible. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 18 verse 37, John 18:37. Jesus testified that He is the truth. John 18:37. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end
To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Ito yun. Siya ang nag-witness ng katotohanan. Everyone that is of the truth, heareth my words. Nag-aartiyan natin. Automatic ba na yan? Kung gano'n, isa kang hari. Ito yung tinatanong siya ni Pilato. Sa mga Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak. Ito po ang dahilan kung bakit siya pinanganak. Si Jesus Christ. Naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Ito po yung katotohanan na sinasabi na pinag-aaralan natin ngayon. Kaya pinanganak si Jesus Christ para magpatotoo sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Nasa katotohanan ba tayo? Yun, makinig po tayo sa tinig ni Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. No one comes. Anong version? Nasaan na yung mga nag-remember verse? John chapter 14 verse 6. Yan, alam na natin, pinangalan si Jesus Christ para sa katotohanan. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but me. Sa ibang version niyan, tawag doon, except through me, sabi doon. Walang makakapunta sa Ama maliban sa akin ang nakalagay doon. Kaya, si Jesus po ang katotohanan. Walang ibang daan, sabi doon. Walang ibang daan, sabi doon, I am the way. Hindi po niya sinabing, I am a way. Pag sinabi niya kasi, I am a way, maraming daan. Ipinintuyot niya talaga na siya lang ang daan. The truth, siya lang ang katotohanan at siya lang ang buhay. Kaya, huwag po tayong maniniwala sa mga ibang nagtuturo na nasa kanilang daan. Hindi po. Sabi nga, kung naniniwala tayo sa totoo, maniwala tayo kay Jesus Christ na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At pag naniniwala tayo, ano sabi doon? Sa John 8:32? If you know the truth, the truth will set you free. Sabi doon. 8:32, John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Yon. Pag alam na natin yung katotohanan, yun ang magpapalaya sa atin. Magpapalaya saan? Sa mga kasalanan, sa mga alalahanin, sa mga hilahin sa buhay. Alam niyo po na yung truth kasi, kahit na sa sarili niyo, no, pag may alam kayo na nag-aalanganin kayo, lagi kayong napapagabag. So, kaya ipagpalagay na natin pag nagsinungaling kayo sa isang tao, lagi kayong napaponsensya. Kaya, yun ang ibig sabihin. Dapat alam natin yung totoo. Si Jesus ang totoo. Sabi nun, ang naniniwala kay Jesus Christ, ipinanganak si Jesus Christ para mag-testify na siya ay totoo. Tapos, sabi doon, Jesus Christ is the truth and the life. Tapos sabi doon, pag naniwala tayo, pag alam na natin ang totoo, tayo ay magiging malaya na. Amen ba? Pangatlo, Jesus came to recover God's creation. Ano ibig sabihin ng recover? Kasi nung nilalang ng Diyos ang mundo, sabi niya, it is very good. Napakaganda po ang mundo ng nilalang ng Diyos. Napakaganda. Wala kang may pipintas, sabi doon. Kasi sabi doon, sa Bible, it is very good. Sabi doon. Pero nung nagkasala na sila Adan at saka si Eva, nung nagkasala ang tao, yung perfect na image na yun, nawala. Oo, nawala. Nagkaroon ng kwan. Kaya,
Isinilang si Jesus Christ to recover God's creation. I-recover ni Jesus Christ yung very good na yun, yung nawala na yun. Luke 10:19, ang pinaka-main na i-recover niya ay yung nawala yung presensya niya sa atin, tulad ng binanggit ni sister kanina na bakit sinilang si Jesus Christ para tayo ay iligtas, di ba? Jesus, Luke chapter 19 verse 10. Jesus came to save us. For the Son of Man is come to seek and save that which was lost. Ito po yun, yung isa sa pinaka-main na kaya sinilang si Jesus Christ. To seek and to save that which was lost. Yun po, tayo kasi ay na-lost tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tulad nila Adan at saka si Eva, hinahanap sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, nasaan ka? Nasaan kayo? Sabi doon. Hindi alam ng Diyos kung nasaan sila, pero yung presensya ng Diyos sa kanila ay nawala. Kaya hinahanap sila ng Diyos. Tayo rin po hinahanap ng Diyos dahil yung presensya po ay nawala nung tayo ay nagkasala. Kaya, anong sabi doon? Saan nyo yung may verse dito nung isang linggo na, Juan? Paano tayo masave? Paano masave? Tanggapin lang natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon sa Pagkaklos. Ano sabi doon sa verse natin nung nakaraang linggo? John 3:16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ng yun, ang sino ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen ba? Amen. Amen. Alam niyo po, tayo ay makasalanan. Makasalanan po ang tao eh. Ano sabi dyan sa Romans 6:23? Isa po yun sa memory verse na nakaraan din eh. Ano ba yun? Romans... Saan naman nag-memory verse na yun? For the wages of sin is death. Dahil Romans 6:23. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po yun. Ganito po yan eh. Tayo po, hindi tayo makakapunta sa langit. Hindi tayo makakapunta sa presensya ng ating Panginoon dahil tayo ay makasalanan. At sinabi po sa Bible, walang tao na hindi nagkasala. Maliban kay Jesus Christ ha. Lahat ng tao ay nagkakasala. Pero, pag naniwala ka kay Jesus Christ, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, mawawala yung kasalanan. Totoo ba yun? Amen. Alam niyo ba tingnan natin si Abraham, nung naniwala siya sa Panginoon, itinuring siyang righteous. Doon sa Genesis chapter 15 verse 16, 15 verse 6. Nangako ang Diyos kay Abraham at naniwala si Abraham. Kaya sabi doon, Genesis chapter 15 verse 6. Sa English. Gusto ko lang makita yung righteous eh. Yun. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Yun po. Ano ibig sabihin ng righteous? Walang kasalanan. Righteousness. Matapat, walang kasalanan. Pag naniwala ka sa Diyos, mawawala ang iyong kasalanan. Yun po ang ibig sabihin nung that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Doon sa John 3:16. Nag-example po si Abraham dyan. Si Abraham naniwala sa Diyos kaya tinuring siyang righteous. Tayo, pag naniwala din tayo sa Diyos, ituturing din tayo righteous. Ngayon, pag naituring na tayo righteous, makakapunta na tayo, makakaharap na tayo sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Number 4, Jesus came
to reproduce God's life in me or in us. Napunta si Jesus Christ dito para may reproduce yung life, yung God's life o yung salita ng Diyos sa ating buhay. Ano ibig sabihin nun may reproduce? Ano sabi ni Apostle Pablo? Sabi doon? Ano ibig ba sabihin ng may reproduce? Para magamit tayo or may reproduce natin ang buhay ni Jesus sa iba. Ma-share natin ang buhay ni Jesus sa iba. Ano sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1? Sabi doon, imitate me as I imitate Christ. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Imitate me as I imitate Christ. Sabi doon. Paano ba yung pag-imitate sa Christ? Ito yung, alam naman natin yung pag-imitate sa Christ, di ba? Gayahin natin yung kanyang mga ginawa. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ito po yung sinabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Corinto, sabi doon, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ito po yung sinasabing ma-reproduce natin yung buhay ni Jesus Christ sa atin para ma-reproduce din natin sa iba, para ma-relay natin sa iba, para ma-share natin sa iba. Ito po yung copying his internal and external behavior. Ito po yun. How? To get to know Jesus. Paano? Kailangan malaman natin na sa ating puso si Jesus Christ intimately through the study of His Word. Ibig sabihin, pag-aral natin yung kanyang mga salita. Ibig sabihin, pag-aral natin yung Bible. At through fellowship with one another. Yun po ganito ginagawa natin. Nakakatulong po yun. Yun po yung apat na naisulat ko dito na kung bakit tayo ngayon ay mayroong, kung bakit tayo ngayon ay nagdiriwang ng sabi ko good news. Kung bakit tayo nagdiriwang ng good news ngayong month. Amen. Ngayon, doon po sa mga nagdiriwang ng good news nung unang panahon, may babanggit lang akong ng mga tao. Kasi yung, ang number 4 kasi yung how to reproduce God's life unto us. Yun po. Doon po unang panahon, doon po sa kwento ng ating binasa kanina sa Luke chapter 2, yung kwento ng Christmas, mayroon po mga nabanggit doon na tao, babanggitin ko lang yung kanilang pan. Unang-una yung mga pastol. Yung pastol ng tupa. Unang-una sabi doon, sila ay namangha. Sila ay natulala at sinamba si Jesus. Gusto ko kasing i-replicate natin yung ating sarili kung nasaan tayo sa kanila. Si King Herod, siya ay namangha rin. Namangha si King Herod eh. Pero mas maganda basahin muna natin yung Matthew chapter 2 verse 1 to 12. Meron pa? Yung binasa kanina nating Christmas story, Luke chapter 2. Ngayon, Matthew chapter 2 verse 1 to 12. Panahon ng pag-aari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang nababalitan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya titinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. O ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Ito pong verse na to, sinabi po ito ng propeta Micah sa Micah chapter 5 verse 6 yata yun. Prophecy niya yun. At alam ng mga tao na yun, alam ng mga
marunong sa Biblia yung prophecy na yon. Verse 7. Nang mapatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyo mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumambarin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa pasasilangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan na makita ang bituin. 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inandog din nila sa kanya ang mga dala nilang hinto, insenso at mira. Nang papawi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng panaginip na wag ng bumalik kay Herodes, kaya nag-iba sila ng daan. Amen. Pawi. Yung gusto ko lang po ipakita kasi yung mga tao, no? Si Herodes, namangharin siya, naniwa sa balita. Pero, anong nangyari? Hindi siya naniwala o nagalit siya dahil ayaw niyang nakakarinig na may ibang hari sa Israel. Ibig sabihin, gusto niya siya lang ang hari. Yung iba, yung mga pastol, namangha, natuwa at sinamba si Jesus. Si Herodes, namangha, nagalit at kasi ayaw niyang may ibang hari sa Israel. Yung mga matatalino, yung sinabi ko kanina, yung mga pantas, yung mga matatalino, alam nila yung, nung tinanong sila ni Herodes, alam nila, saan ba isisilang yung Misaya, sabi nila, sa Bethlehem. Dahil sabi dun sa kasulatan, sabi nila, nakalagay po yun sa Micah chapter 5 verse 6. Yeah, right? Ay 5 verse 2. Micah chapter 5 verse 2. Sabi dun, at ikaw, Ephraim, Bethlehem, Ephrata, sabi dun, Micah chapter 5 verse 2. Yung mga pantas, yung mga saserdote, yung mga marunong sa kasulatan, alam nila. Kasi kahit na yung tuldok nga lang, Kuwait, apostrophe, alam nila eh. Memorize nila yun eh. Memorize nila yung mga bagay na yun. Sinabi, ito yung prophecy ni Prophet Micah. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakabalit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung unang panahon. Ito po yung pangako nung unang panahon pa. Bakit? Alam nila, pero hindi sila naniwala. Bakit yung mga pantas pa, o yung mga wise men pa na nanggaling sa malayo, nagpakahirap, nagpakapagod, makita lang at masamba si Jesus Christ. Yung mga marunong sa Bible, ibig sabihin, ang kanilang kanunungan lang ay nasa utak. Ang kanilang pananampalataya ay nasa utak, wala po sa puso. Alam nila, kahit na yung laging pumapati ko sa mga born again na kuhan, alam niya na si Jesus Christ ang tanging Panginoon at tagapagligtas, pero ayaw niyang tanggapin sa kanyang buhay na si Jesus Christ ay Panginoon at tagapagligtas. Itinutuloy lang niya itong second-rate God. Doon po, hindi siya naniniwala doon na maliligtas siya. Ang pinangahawakan lang niya ay mabuting gawa para siya ay maligtas. Yun po. Ayun po yung mga taong alam nila yung mga nasa kasulatan pero hindi sila naniniwala. Ulitin ko itong mga pantas na ito na pinagtanungan ni Herodes, alam nila yung kasulatan. Imposible namang hindi nila nakita yung bituin. Dahil sabi dun sa unang binasa natin sa Luke, nagliwanag ang paligid sa kaningningan ni Yahweh. Nagulat nga yung mga pastol, di ba? Imposible hindi alam, hindi nakita sa buong Bethlehem na yun, yung bituin na yun. Yun yung nakalagay sa kasulatan, alam ng mga marunong sa Bible o sa mga nag-aaral sa Bible, pero hindi sila naniniwala, neglect nila yung bagay na yun. Ibig sabihin, alam nila yung mga bagay, pero hindi nila isinasapabuhay. Ganun yun. Hindi tulad sila ng mga wise men na nagpakapagod,
para makita lang si Jesus Christ. Ngayon, may isa pa pong may isa pa po akong tao na gustong i-remind o makita natin kung bakit, kung paano tayo nagkakaroon ngayon ng magandang balita ngayong araw na ito, o ngayong month na ito, ngayong season na to. Siya po yung sasabihin natin, siya yung tao na akala natin ay wala lang. O siya yung tao na akala natin ay nakatambay lang dyan. Siya yung tao na hindi gaanong binibigyan ng pansin. Siya yung tao na hindi gaanong binabanggit ang pangalan. Siya yung tao na nasa background lang. Ngunit, isa siya sa mga pinaka dahilan kung bakit nagkaroon ng magandang balita, kung bakit nagkaroon ng Pasko. Kilala niyo ba yan? Hindi niyo rin kilala. Kung baka nasa background lang kasi siya. Pero, isa siya sa pinakamalaga siya ang naghirap. Siya po si ano pangalan niya? Ano pangalan ng tatay ni Jesus Christ? Si Jose. Kung minsan hindi siya nababanggit, kahit sa mga kanta nga, hindi siya nababanggit kung minsan eh. Madalang siya mabanggit para sa mga kanta. Pero, alam niyo po si Jose, nung mabalitaan po niya na yung bagay nito tungkol kay Jesus Christ, natuwa rin po siya. Namangha rin siya. Tapos, nag-alangan siya. Nagkaroon pa nga ng time na gusto niya mag-give up eh. Alam niyo ba yun? Yung kwento ni Jose at saka ni Maria. Gusto na mag-give up ni Jose. Pero, dahil kinuusap siya ng Diyos, ay nagpatuloy siya. Alam niyo ba yung kwento ni Jose? Kung bakit gusto na niya mag-give up? Kasi ganito yon. Nabasa natin yan kanina na si Jose at saka si Maria ay sabi doon, pakakasalan. Di ba? Hindi pa sila kasal. Pero betrothed, ibig sabihin na kasal na sila in a form of agreement. Ganun yun. Doon tuwang-tuwa si Jose, di ba? Natuwa siya. Pero, nalaman niya na buntis si Maria. Nag-alanganin na nga si Jose. Nag-alanganin. Ano sabi? Gusto niya mag-give up. Gusto na nga niya i-divorce si Maria. Kasi, sino ba naman siya na hindi niya anak yun. Tapos, pananagutan niya. Pero, kinausap siya ng Diyos. Kung makikita natin sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 2 verse 1 to 10, kinausap siya ng Diyos sa panaginip. At dahil sa panaginip na yon, ay tumalima siya. At dahil doon ay natupad ang sinasabi natin ngayon na good news. Natupad yung kasi kung hindi siya tumalima, kung i-divorce niya si Maria, hindi matutupad yung pangako dito na dito. Na kasi si Jose isa siya sa lahi ni David, taga Bethlehem siya. Nanggaling pa sila sa Galilea. Alam niyo naman yung ito, di ba? Buntis si Maria, naglakad sila dahil magsesensus, pumunta sila sa Bethlehem. At dahil si Jose ay taga Bethlehem, anak siya mula siya sa lahi ni David na taga Bethlehem, kaya ito, naganap itong prophecy na ito. Kung i-divorce siya ni Jose, hindi magaganap ito kasi siguradong hindi kasama si Maria pagpunta rito. Kaya, dahil po doon, ay nangyari yung sinasabi natin na good news na isineselebrate natin ngayon. Ngayon, sinasabi ko na tayo ay magiging replica o tayo ay magiging, number 4 na sinasabi doon, Jesus came to reproduce. Tapos tinanong ko kayo sa mga tao na sa mga persona na sinabi ko, itinahin ko si Jose. Kasi kung minsan, katulad din tayo ni Jose sa ating buhay, pag nakakarinig tayo ng ganito. Alam niyo po, natutuwa tayo na tayo ay may Pasko.
Pero pag nagkakaroon tayo ng problema, nag-aalanganin tayo, nag-aalinlangan tayo. Kuminsan nga, pag matindi yung problema gusto na natin mag-give up Gusto na natin, ba't pa ako dadalo dyan? Sa mga ganyan, wala naman ako napapala. Hindi naman para sa akin yan. Parang, kuminsan kasi parang nangyayari sa atin yun, yung buhay ni Jose, na yung ang nasa isip lang natin hindi, dumadalo lang naman talaga ako dyan para tagapagbutas ng upuan umuupo lang ako. Hindi po yun. Si Jose po, ang kanya parang nasa background lang siya, pero napakahalaga po yung bagay na ginagawa ni Jose. Ganito din po sa atin. Kung minsan nag-aalanganin tayo, kung minsan gusto na natin gumip up, pero napakahalaga po yung bagay na ginagawa natin ngayon tungkol sa sinabi ko na kailangan natin mag-reproduce. Kailangan po natin ng mga bagay na ganito para tayo ay makapag-reproduce, para mai-share natin yung good news sa iba. Kaya, anong pang nangyari kay Jose? Kung babasahin natin yun, sa panaginip po, kinausap siya ng Diyos. Kaya tayo po kung alam naman natin yung Word of God, basahin po natin yung Word of God para tayo ay maliwanagan at para tayo maging katulad din Jose na kung ang ating pag-iisip man ay gusto na natin give up, basahin lang po natin yung Word of God. At doon makikita natin, sabi doon, tumalima si tingnan nga natin sa verse 12 yata yun. Matthew chapter 1 verse 12. Matthew chapter 2 verse 12. Tumalima po